nasilo, nahiubos ang isa. Unya, kana siya nga mga isyu, siguro in times, anang mga panahon na dili kay nato siya ginapansin. Pero kung dili nato na siya ay deal accordingly, it could be, mag-pile up na siya ba, magdaghan na siya ba. Unya, mabot ang panahon unya, it will blow out of proportion. Nga maglisod na tag-handlean ang mga isyu. So dapat ato na siyang dilion karon para as early as now kung natay masilip nga mga butang nga sama niya na ato siyang i-deal accordingly. Because God wants our relationship to be stable. Stable gyud. Dili man gyud siguro perfect kaya there's no such thing as perfect relationship. Pero somehow pwede ta nga magsinabtanay ba, mag-adjust ba pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Relationship are always worth restoring. When it comes to family relationship, when it comes to church, brothers and sisters in the Lord relationship, it is worth restoring. Kana yung dapat ato yung paningkamutan ba nga ma-restore, mapasiguli gyud siya. Kay sama sa atong gibasa kaganiha, si Jesucristo miani sa kalibutan. Iyang gibitbit ka na bang buluhaton sa panaghiusa. Pinaagi sa cross, dihang namatay siya sa cross, usa sa ihang goal gyud. Nga ang mga tao nga kanhi na wala, no? Wala na nag-alagad sa Ginoo tungod sa sala, nibiya sila tungod sa sala. Pinaagi kay Kristo Jesus nga namatay sa cross, si Jesus ang dalan sa kinabuhi. Jesus is the bridge that bridge the great divide. Si Jesus mao ang dalan o ang tulay nga nagtulay sa dako kay nga ang o kana bang bungaw. Nag-separate sa Ginoo ug sa tao. Muna pagkamatay ni Jesus Christ, ang yung bugtong tumong o tinguha nga ma-reconcile ta sa Amahan. That's why ang ato ang text kaganiha, we are being reconciled through Jesus Christ. And praise God right now, we are reconciled already. Kana naman si Jesus sa atong heart. And so doing tungod kay naa naman si Jesus sa atong heart, usa sa atong mga tahas nga kita usab mahimutang mubuhat sa pagpasiguli labi na sa mga tao sa atong palibot. Kita ang gamiton sa Ginoo nga mahimong instrumento nga mapasiguli ang uban diha kay Kristo ug mapasiguli ang uban ngadto sa ubang tao pinaagi sa kaalam nga ihatag kanato sa balaang espiritu. That's why ang taas ni Lord kanato, we have to receive that ministry of reconciliation. We have to receive and we have to make it a point that we could be an instrument to restore others' relationship. And of course, ato sa unahon ng issue sa atong kinabuhi para mahimutang galamiton nganha sa ilang kinabuhi as well. Okay? Because life is all about learning how to love, of course, love God first and foremost, then we have to love people as well. God wants us to value relationship and make an effort to maintain them instead of discarding them whenever there is a rift, a hurt, or a conflict. Ang gusto gyud ni Lord ba nga, kita nga mga anak gyud niya, kita gyud ang instrumento gyud sa pagpasiguli. No? Nga, kung naamang galing mga problema nga maabot sa atong panimalay, kita gyud ang mahimoong instrumento, kita gyud ang maghimo sa lakang sa pagpasiguli. Kay mo gud nga ato ang usa sa mga tawag, himuuntang instrumento sa pagpasiguli, restore broken relationship. God has given us this ministry of restoring relationship, this so-called ministry of reconciliation. Because broken relationship among the family is a disgraceful testimony towards the unbelievers. No? Nasabtan ba nato? Broken relationship is a disgraceful testimony towards the unbelievers. Kita galakaw man ta, bit-bit nato ang pangalan ni Kristo, especially now nga nataning kampanya nga Each One Care One. Now, dili man kaayo nila makita ang effectivity sa atong ginawali kung ilang liliun pod ang atong kinabuhi nga wala gaya to gihimo ang ato ang bahin. May tungod sa usa sa mga certain issues. That's why usa sa mga butang nga atong hinumduman, ang dili pagsinabtanay, ang relasyon nga buak, ang relasyon nga dili maayo sulod sa atong panimalay is a disgraceful testimony to the pre-believers. Katong wala pa na nakaila kay Kristo. Muna nga, we have to work something on it. Dapat natay buhaton. Dapat aton siyang kanang seryosuhon gayud. Amen? Si Paul sa Book of Corinth,
Iyang yung gipadayag ang iyaha ganing kanabang disappointment ba? Tama ba nga word? In fact, niabot sa point pa nga niyan si Paul, na embarrass ko, na ulaw ko sa inyo ha. Usa sa iyang writing sa 1 Corinthians para masabtan ninyo ha. 1 Corinthians chapter 6 verse 5 and 6. Ngano na kainyong ko ba nga si Paul na ula or na disappoint sa mga Corinthians? Ingon pa siya din niya. 1 Corinthians chapter 6, 5 and 6. Ingon pa siya. I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers? But instead, one brother goes to law against another, and this is in front of unbelievers. No? Si Paul usa sa iyang mga missionary journey, niabot siya sa lugar sa mga taga-Korinto. Ug nakita niya dito ang kahimtang sa simbahan, no? Sige away-away, sige lalis-lalis. Unya ingon siya nga, shame on you, makauulaw kaayo mo. 'Di ba? Si Paul mismo ningon siya nga, naulaw ko sa inyo ha. Tungod sa inyong gihimo ko nga pag-away-away ba, pag kanang bagbahin-bahin ba. Daghag mga issue nga inyong gina-entertain. Iyan ang gi-address sa mga believers sa Corinth, sa church sa Corinth. No, kay nga na ilang kahimtang ba? Ang Corinto, dato sila nga lugar. No? Ang Corinto po, known sila as giver nga church. Pero napod sila mga weaknesses. Usa sa ilang mga weaknesses, as a church yun, hilig sila mag-away-away, hilig sila maglalis-lalis. Gindagmay lang nga issue mo, escalate nga to sa dako, tungod kay ang mga minor nga issues, ilang gina-major. Muna nga pag-abot ni Paul dito, pagkabalo niya sa kahimtang sa Corinth, iyag yung gisultian direkta, siya naulaw ko sa inyo ha. Siya nga, wala ba'y usa sa inyo ha dinhi, sulod sa church nga mag-mediate or mag-judge, o magpasiguli. Diba? Nakita, atabli ko sa verse 5. Yung siya nga, I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers? Sa lahi nga pagkasulti nga, naulaw ko sa inyo ha. Wala ba'y usa sa inyo ha din ha? Ako na lang layman's term, Bisaya na ko ha. Wala ba'y isa sa inyo din nga mo barog? Nga mahimong judge nga, mahimo siya mga lakang sa pagpasiguli. Mapasiguli ang mga relasyon nga ha sa sulod sa inyong simbahan. Ang verse 6 nag-ingon. Yung pagyud siya din he. Verse 6, but instead, one brother goes to law against another, and this is in front of believers. Imbis nga naay usa nga mo barog para mo pasiguli, mo pacify. Ang gihimo noon sa ninyo, ang usa ni adto sa balaod or sa moto sa barangay, moto sa pulis, moto ngadto sa judge. Unya ang unbelievers noon ang musitel sa inyong issue. Diba no? And it is common. Dahil kay mga Kristohanon nga, muadto sa gawa sa niya ang musitel sa issue, ang mga unbelievers. Ang walay Kristo sa ilang kaugalingon. Yet to think nga sila mga Kristohanon, unta to istoryahon lang unta. Pero ang nahitabo, niadto sila ngadto sa korte, niadto sa lugar sa mga dili Kristohanon. Unya ang dili Kristohanon mo ay nagsettle sa issue. Ingin pa si Paul, dili ba mo maulaw ana? Dapat unta ana pag-abot sa panahon nga naay mga issues, there must be somebody that will stand up. Naay somebody nga mubarog, nga manggialamon, nga magpasiguli sa duha ka party nga nag-away or naay conflict. Nawigsoon. Nganong naa may conflict? Di ba kay wala may isettle kung walay conflict. Nganong na may usay dili pag sinabtanay. Na may usahay nga mga issues kay ngano man. Tungod kay ang usamang good, dili siya magpaubos. Nay usa ba nga gusto gyud niya, ang iyahag gyud mooy mudaog. Ang iyahang rason mao gyud tama. Ang iyahang mga kanang mga issue dapat gyud kanang ma-justify. Now granted nga tama ang ato ang conviction ba nga murabag natay gibati nga inhustisya ba nga magdili mao. Pero as believers of Christ, dapat kana siya nga matter, ato na siyang tan-awon kaayo sa spiritual side, ato na siyang isgutan later, no? Atong tan-awon ba nga, tama ba nako ni siya kuti-kutihon or padako na? Pwede lang ba nako ni siya nga palampason lang?
Later nato na siyang i-discuss. Okay? So si Paul mismo, nasuya siya nga, makauulaw kaayo mo. Iya pa yung follow up sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Akong gamitin ni siyang the messenger nga kanang version na ganahan ko kay simplify siya. In siya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ingon pa si Paul, I'll put it as urgently as I can. You must get along with each other. Tungod atong senaryo ba nga naay mga pipila ka mga Corinth believers nga niadto ngadto sa balaod, nagsitel sila sa ilang issue ngadto sa in front of the unbelievers. Ingon siya nga, I'll put it as urgently. Ingan siya, ako ni siyang isulti sa inyo ha. No? Siya. You must get along with each other. Ato lang basahan na nga to ang kumpleto nga verse dinhi. I have a serious concern to bring up with you, my friends, using the authority of Jesus, our Master. I'll put this as urgently as I can. You must get along with each other. You must learn to be considerate of one another, cultivating a life in common. No? Ang ingon pa ni Paul nga, ato ni siyang seryosuhon, mga igsuon. Instead of going to the authority in the land, we have to go to the authority of Jesus. Meaning, we have to deal it biblically, according to what God wants to be. According to what God wants us to do. No mo na nga, dinihingon si Paul nga, panahon na nga magmatata. Nga kung naman tayo tutukan karon mga igsuon nga pa siya, let's take it seriously. When it comes to relationship, kana mo gibag-iranay, no? Nagay mga pag-iranay ba, dili kita makalimod ana ba nga as we go along sa atong mga networks, sa atong mga simbalay, mismo sa atong panimalay, bisan tuod nga magsuunta, naagay mga bag-iranay, naagay dili pagsinabtanay, apan naay mga pipila ka mga lakang nga atong tun-an karon kabuntagon, how to restore a broken relationship. Okay? So sa atong buhaton, sama sa gingon ni Paul, dapat naagay somebody nga mobarog, nga magpasiguli. Ya kung ikaw, ako, Kristohanon, sulod ka sa atong panimalay, kita lang ang Christian or it could be pipila lang ang Christian, dapat kita ang mubarog nga ma-restore ang atong relationship. Instead of kanabang ato lang sa siyang ipadaplin kay lagi kay nang atong gisulti ba nga sige lang ato lang sana siyang pabugnawon. After all, ingon siya, time heal wounds, no? Ang panahon murag mo ayo sa ato ang mga problema. Gisoon, dili gyud mo ayo ang panahon. It should be dealt accordingly. Okay. 4 steps for us to restore our relationship. Number 1, how to restore our relationship? Here are 4 steps to restoring relationship. Number 1, step 1. Ingon pa dinhi. Ay nga atong goal to restore relationship man. Talk to God before talking to the person. Ask the help of the Holy Spirit. Ang una gyud natong buhaton tungod kay na may issue, let us admit it, na ay issue, na ay problema sulod sa atong panimalay. It could be ako ang problema, it could be siya ang problema, pero nagay problema. Before going to that person, para istoryahon ninyo ang issue, first talk to God. Ask God's wisdom. Ask the intervention of the Holy Spirit. This time around, when it comes to issues and conflict, mga problema sulod sa panimalay, relasyon sulod sa panimalay, kinahanglan yun nato ang presence sa Holy Spirit o ang power sa Holy Spirit. Dapat ang Holy Spirit naa sa ato ang kinabuhit. Dapat ang Holy Spirit kanunay active sa atong kinabuhi. Kaya siyang maghatag ka nato og kalinaw, siya maghatag ka nato og kaalam, siya ang muhatag ka nato og giya unsaon nato pagdeal ning problemaha. That's why ayaw pagdali-dali. Di ba usay ko, tumugod nga person, emotional kayo ta ba? Natay mga tendencies ba nga, kung nagay problema, mga emotional dayon talagi, kaya ang atong rason, human as I am. Pero as believers of Christ, dapat kalma lang ta. Dapat
cool lang ta. Kung naman tayo una nga duulan, of course, we want to settle the issue. We want to address the issue. But for us to effectively receive the good result of the issue or the concern, dapat unahon na to sulti si Lord. Sultian na to si Lord. Hilakan na to si Lord. Lord, wala dyan ko nalipay, ani ba? Bugat akong gibati, tungod kay naani siya nga mga concern. Dapat dili mi magingon ani, kay pamilya man mi, igsuon man mi, paryente man mi, kauban man mi sa network, kauban man mi sa church. Talk everything to God. Wala kay tagu-taguan kay Lord. And after talking it to God, pangayo ang tabang sa Holy Spirit. Kaya this time around, si Holy Spirit ang magtabang sa atua what to do. What is the step 1, step 2 para sa proper reconciliation or pag-restore sa atong relationship. Ayaw kaya taingon baka na ganing hot kayo ba nga gusto ta ma-address dayon? Yes, gusto man ta. Pero kung emotional kayo ta, dili dato siya ma-address ang issue. James chapter 4 verse 1 to 3 atong basahon. Inga pa din What causes fight and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something but don't get it. You kill. Ang uban ani nga word, sa kill, digid nga mo patay, you hate. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Balik ta sa first nga sentence. What causes fight and quarrels among you? Nganong na may panag-away, panaglalis amongst us? Bisan sa pamilya, dili man ni siya exempted. Tungod kay, na mga pangandoy sa ato ang kinasuluran ba? Nga nagagira din ha ba? Na mga pipila nga gusto na to mahitabo, pero ang ato ang kauban, dili man gusto ana. Na mga pipila ka mga issue nga gusto ka imuha ang matuman, pero kay dili man sila musugot. Nya aten pagud ila pagud mga tuman imuha dili, so diskontento ka, lagot ka, suya ka. Nya usahay ang issue kanilang. Example, ang issue kana bang unsa atohang paliton nga project sa balay, ang issue kana lang project lang. Nya himon man natong personal. Kay ana gyud ka kanunay permanente gyud ka babag. Mag-suggest gani ko ngayon ani imo pud lahi. Gusto ko blue, ikaw white gyud ka ba? Kung gusto ko pula, ikaw pud green. No? Usahay atong ginatagaan og dako kay nga mga bili ang ilahang mga opinion ba. Muna nga ang atong gigira dili mao kay ang butang man ang issue man. Na kung ang issue gyud ang imo yung gusto mo'y matuman, di agad magproblema. Diba? Diba sa ato ang pamilya na gyud mga panahon nga mag-istoryahan na ita, natay gusto nga buhaton. Nya along the way, na mga panahon usahay ba nga kay nagkalaylay man ang atong gusto, we differ in our likes and our dislikes and our opinion. Na mga time ba nga without us knowing it, na isa mo taas ang tingog, na isa nga strong na kayo, na isa nga gusto gyud kayo niini. Na mga panahon nga di ta kabantay ana ba. Nya tungod kay isa, dili lang gud siguro masuko no. Dili lang gud siguro mo taas ang tingog no. Ngano mo singka man ka. Nga pwede raman na siya istoryan, di ba? Ana naman usay ang issue. Yung may isa nga, wala man ko naningka. Ikaw lang yun baka sensitive kayo ka. So, nagsugod na siya singkahanay, nanay ka ng sarcastic na nga answer, nanay pinaduot-duot. Wala man. Gusto man lang ko maminaw ka. Ragana ba, di ba? So, kana nga mga butang, bisa ginagmay lang na siya, pero kung di ta magbantay ni Ana, it will escalate to something bigger. Muna nga, samtang gamay pa lang, kung dili magkasinabot, ay ato lang sang ipadaplin. Diba? Kaya usahay ang mga away manggo dili man na siya tungod sa dagko nga mga butang nga nigira ang Israel ug unsa pa man dinha. Usually ang ginagmay nga issue may nahimong rason sa away. Muna kami ni pastor ding dili man mi exempted ana nay mga issue say magistoryahan nay mi. Yan nay mga panong napo ko gusto na po siya gusto niya. Masabtang ganin ang mga medyo naanay medyo taas-taas nga tingog. Muundang gid mi ana both of us will decide undang ta. Di sa to siya istoryahan kay di man ta magkasinabot. Sa mong buhaton, it's either mamainitahan, mulakaw-tahan. So wala gid mi awayan kay nasabtan man namo nga nganong awayan man nga pwede ra man istoryahan. Kung di ta magkasinabot karon sige lang sa ipadaplin lang sa nganong ipugos man diha man gud sa area sa ipugos diha na gyud ang away. Kay gusto man gud ta kitay mo daog. Mga bana, padag-alang pud panag sa inyong asawa.
para walay samok. Mga asawa, napoy panahon nga padag-a lang po din yung hangbana. Mga ginikana, napoy panahon nga sige na lang. Tumani sa da mga bata, mga anak, napoy panahon nga mo submit og mo honor kita sa atong mga ginikanan. Amen. So kinahanglan nga kung na may mga dili pag sinabtanay, kinahanglan nga atong istoryahan. Muna ang unang lakang, talk to God. Pangayog ka alam kay Lord. Discuss the problem with God. I-discuss na to, istorya ba? Si Lord manggo, dili manggo na siya, Lord nga ato lang duulon, kung dako na gid kay atong problema. Bisag sa mga ginagmay gud kabalo ka ako, nag-learn ko karon ba. Salamat kay Brad Dodong sa gihatag sa kuha nga. Wala pa na ako gitiwas og basa, ako pag yung ginamnam og maayo ganahan kay ko. Host of the Holy Spirit. Nag-learn ko karon gani ba nga bisag naglingkod lang ko. Istoryahan gyud ako si Holy Spirit. Do ako naman ginahimo karon, pero the more mas na intense akong understanding ba how to be friend with the Holy Spirit. One of these days ako na siyang i-share, amo nang i-share ni Pastor Ding diri sa inyo ha kay ang sikreto gyud ay nga kita kanunay magmadaugon bisag unsa man ang issue sa kinabuhi. Kana day atong partner si Holy Spirit. Kada di ato gid siyang amiguhon nga as if he is a friend nga naalang kanunay tapad nato nga anytime atong maistorya. Holy Spirit, tabangi ko ha. Holy Spirit, lain akong gibati. So discuss it openly with the Lord, with the Holy Spirit. And definitely God will give us wisdom how to address that matter. So step 1 na siya, how to restore broken relationship. Talk to God. Open your heart to the Lord. Pray. Ask the intervention or the move of the Holy Spirit. He will surely help us and see us through. Number 2, step 2. Restore broken relationship. How to? Step 2, sympathize with their feelings and take the initiative as the Holy Spirit leads us to. Okay? Sympathize with their feelings. Now, kung naamang yung conflict, na problema, na mga issue, involve man gyud dihang feelings, involve gyud dihang emotion, whether we like it or not. No? Kung naay mga broken relationship, naagay involvement ana ang atong emotion. Ang una gyud masakitan ng ato agi yung emotion, ma-hurt gyud ta. Ang atong heart ma-hurt. Nya kung di nato na siya i-deal nga hurt, posible nga ato lang tabun-tabunan. Siguro mawala siya for time being. Pero kung dili gid siya ma-address properly, mudako gini siya, and somehow in the future it will blow out of proportion. That's why unsa atong first nga buhatan ko na mga issues or problema man. First, atong tan-awon kinsang involved nga person. Now example, kung kita sa inyong family, imong bana ba, imong asawa, imong mama ba, imong anak, or kinsa man din na imong pagumangkon, or kinsa man din na ang involved, atong tan-awon unsa gyud ang issue. Now, kung galing ikaw gid ang kanang dihado ba, feeling nimo ikaw gid ang luoy, now bisan pag ikaw ang luoy, tan-awa daw siya. Do you think happy pud na siya? Nga nag-ingon ana mo, naingon ana ang inyong relationship? Kay sa broken man gud nga relationship, I tell you, both yun nga is hurting. Bisag kinsa pa ang nairason, o ikaw man ang rason, o siya man ang rason, kinsa man ang offender, o kinsa ang offended, both are hurting. Nagyo pambati nga mga dili maayo, kay dili man gyud maayo nang naik-conflict ba? That's why, kung atong tan-awon ka, pareho man hurting, ikaw nga Kristohanon, kita man nag-istoryahan ni Lord, ani karong kabuntagon, sympathize with their feelings. Namingon ka ba nga, ako panoy mo sympathize, ka ako'y nasakitan, igsuon, mo man ang ingon sa Ginoo. Kita man ang iyang anak, kita man iyang alagad. Kita dapat ang tuburan sa gugma. Kita ang dapat tuburan sa pagsabot. Ang fruit of the Holy Spirit dapat atong i-apply during that time. Love, joy, peace, kindness, gentleness, meekness, long-suffering, self-control. That's why, kaning word nga sympathize with their feelings, murabag sa ato agad ang burden of doing it. Pero, wa may mawala sa ato kung ato na siyang buhatan. In fact, if we will do it, mag-mature ta, mag-level up ta. Let us take the initiative. Dinigid ang challenging kaayo. Kanabang ikaw gid ang muuna ba? Kay oftentimes, di gyud ta maka-dare mag-una. Ako gyud, nga siya may nakasala sa kuha, siya man ang grabe giyaw sa kuha, siya man ang hait kayog pinulungan, niya ako noon ang moduol sa iyaha, ako noon ang musuti sa iyaha nga, magmigo na lang ta. Murabag lisod kay na siya buhaton ba? Pero yung pang Biblia,
Philippians chapter 2 verse 4, ingon siya. Chapter 2 verse 4, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. No? Each of you, ingon pa siya, kitang tanan, kinahanglan, nga atong tan-awon, unsa ang maayo, unsa interest ba? Unsa ang iyang feelings, unsa iyang kahimtang. Yung pa dinhi. But not only to your own interest, but also to the interest of others. Ganahan ko sa version sa the English version. Ako siya gisulat kay, ganahan ko sa iyang pagkasulti ba. The English version, the same gihapon nga verse. Philippians chapter 2 verse 4. Each of you should look out not only to your own interest, but also to the interest of others, anang NLT. Pero ang the English version, ingon ani ang pagkasulti, look out for another's interest, not just your own. Halos pari-pareha, no? Ang nakadeferensya lang dinhi sa NLT o sa TLV, kanang word nga look, kaysa NIV wala siya out, look lang. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Pero ang the English version, ana siya, look out for another's interest, not just for your own interest. So ang nagmatter lang din na actually, ang word nga nadugang sa kanang the English version, kanang look out. Now ako gid siya gi-search ba kay, lami mo gid ang kada word gani kanang mag-spark sa imuha ganing dugan niya, imo gid gani siyang palaluman. Ang word ay nga look out, sa Greek word means scopus, no? Kaning word nga look out, two words. Sa Greek word means scopus, from which the words telescope and microscope came from. So kaning word nga look out sa Greek word ba? Ang buti pa sabot ani niya scopus. Nga kung atong tan-awon ug ato pag yung tukion pag maayo, kaning word nga telescope ug microscope diha naggikan. No, sa word scopus. Now when we say look out, it means pay close attention. Focus on their feelings, not the facts. Begin with sympathy, not solutions. Nasabta nato, ato lang yun siyang gipalaluman, no? Ang buti pa sa buti aning look out, it means pay close attention. Di ba kung mogamit ag microscope, focus kay ta, nag-focus ka nang experiment ta ba, di ba? Mogamit ag telescope, di ba natay usa lang ka focus mo na nga ato yung maklaro unsa gyud ang object from afar. Mogamit ag microscope, ato gyud siyang ma-focus pag maayo unsa na siya nga object, nya ato siyang ma-explain further. So muna siya ang look out, it means pay close attention. Focus on their feelings, not the facts. Now it is a fact that there is a problem. Tinuod yung na issue, ang issue mo ni siya. Pero somehow, kung kita Kristohanon, there are times that we have to set aside the facts or the issues for a while. Let us look at their feelings. Atong tanawon ba nga, nasakitan po na sila sa mga kita nasakitan. Ya kay kita Kristohanon man, naaman ng Holy Spirit sa tuwa nga mag-pacify, mag-comfort sa tuwa. Whereas sila wala man, we are on the advantage. Sila, wala man sila ana nga help from the Holy Spirit. Now, mag-sympathize ta sa ilaha. Let us sympathize with them. Let us focus on their feelings. Nasakitan sila. Nakabalo ka nga ikaw po nasakitan po. Well, wala may mawala sa atua kung magpaubos ta. Ato silang duulon. First, mag-ampot ta kay Lord, tapos ato silang duulon. Then, slowly, wala na ka ng blaming, wala na tulisukay. Atong pasayloon diretsyo, pwede ra ba na? Dali ba na siya buhaton? Siguro na upipila sa inyo mingon din habang Ate Abeth, it is easily said than done. That's true. Dali na siya istoryahan pero lisod buhaton. Pero kabalabo mo igsoon kung ato ni siyang buhaton, just one step of doing it, the Lord will do the rest. Buhaton ni Lord ang uban. Kaya ato magong purpose na ay reconciliation, na ay restoration, kabalong igsoon. Sa akong pagkinabuhi ining planet Earth ba? 40 years na, kay mga 45 pamangko. Kuan ba ka na bang? Joke. Ang nakasawat, kabalo sila. Pagsultik tinood ti ay. Now, sa dihang nabuhi ko ba, mga pila na mga katuigan, no? Pero, mutuo ba mo nga, wala dyan ko sukad, kanabang magtanong mo ka ng kahiubos? Katong bago pa ko nga Christian dalaga pa ko, gitistingan yun ako, nagitistingan yun ba?
Kana bang ako gid siyang natoy times sa ginurture na ko ni siya nga feelings ba kay na ako yung mga disappointments sa ako ang church leaders. Ako gid siyang gitipigan sa akong kasing-kasing. At least I think for 2 years or 1 year lang ba, di ko ka-remember na exactly. Ang among simbahan doon lang baya kay sa among balay. Magkanta gid baya sila dungog kayo ang praise and worship. Yeah, that time ginagurum na ko nga praise and worship leader pero nalang gyud ko gibati nga kasilo kahiubos sa among leaders mo to nga wa gyud ko simba-simba. Wa ko neto sa simbahan. Yeah, tuyo na ako nga nagtrabaho mo ko at that time sa Stanfilco, Dole, Philippines. Mag-overtime gyud ko kay para lang jud mo escape ko, escape ko kay lagi na ako gibati nga dili maayo. Kabalo ka igsoon later on, wala man gyud sa ni-attempt og reach out sa kuha. Ana ko nga, duol na kaayo mi, silingan mi, wala man lang nakabisita. Ana nga mga istorya, I know somebody can relate to me, no? Na may nga ba nga, wala man lang kasulti. Magkita mi usay sa kanang kuan. Nagana ka istorya, ako lang ko, dili man ako ginasulti ang akong mga issues, kadi mang pugukuhilig, okay, kabalo ako mag-isuon, nga nalain na day ko. Pero after a year or so, nakita na ako gyud alkansi. Sila lipay kay sila kanta-kanta didto. Niya ko wala ko na, makaingon gyud ko ba nga backslide ko that time. Naka-benefit ba sa kuha? No. Mas damor ko nga wala nagmalipayon, damor ko nga bugat akong gibati. Pero sa dihang nag-learn ako how to, nakasabot ako ba nga ani day pagdil aning problema ha? Kung na gani mga ana nga issue na yung mga di magid malikay na amang gyud siya. Mas ang ako ang gibation no, not more on what I felt, but more on unsa kay ilang gibati pud no? Nga nag-ingon ana sila. And first, nag-reach out ko, nag-pray ko kay Lord. And given a chance, kung naalang yun sila sa akong palibot, nag-reach out yun ko. Ang akong ginahimo una, bisa di ko ganahan good ka ng mag-embrace, kanang namang yung mga tao nga, dili po di mo ganahan, no? Pero parang ma-conquer na ko na siya, mga feelings ka, di ko ganahan sa iya, I take the initiative. So among the member of the family, among the members sa church, kung ako tao nga dili ganahan, siya ang akong unang gakson. Kay gusto na ko tabangan na akong kaugalingon. Kay kabalo ko kung ako nabugatan, siya po nabugatan na. So siguro makatabang sa iya kung ako siyang duulan una, niya ma-release po siya. Kay kabalo ko, it takes 2 to tango. Kung naamang ko yung mga broken relationship, duha ka party involved yun, ana. Muna kung ikaw ang gisultihan sa balang espiritu nga, mo reach out sa iya, so be it, unsa may mawala sa imo ha. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Be humble and take the initiative. Number 3, step 3. Napaday. Restoring broken relationship is so important. Don't delay. It's burdensome. Because delaying only deepens resentments and makes matter worse. Yung pa din time heal wounds, other people says, but somehow it is not. It will not. It causes hurts to fester. Sama sa akong gingo ganihan, no? Pag-restore, pagpasiguli sa karelasyon, dapat din nato siya langan-langanon. Kaya the more we delay it, the more kutkuton ta sa mga resentment or mga hatred or mga bitterness inside sa atong heart. Yung pa nila time heal wounds, it's not true. Kung atong i-delay ang ato ang pagdeal ani nga problema, mag-umido na siya sa atong kinasuluran. Ug somehow, ma-disturb ta the more. In fact, si Jesus ningon gani siya. Ako lang sa siyang isulti ha. Nga, dapat ato ni siyang i-priority over group or worship. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Okay, yun pa din Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Si Jesus mismo, nagbando niini. Yun siya nga, kung naa sa inyo nga, naana mo, mapadulong na mo sa altar para maghatag sa inyong offering or sa inyong gift, and then nahinumduman ninyo nga naay something, naay mga issue. Labi na kung naalang sulod sa church, ang imong igsuon na ay kanang gibati against sa imo or ikaw na kagibati nga dili maayo sa iya ha. Inyo pa din ibilin ang imong gasa, ibilin ang imong offering, ibilin imong something. Before ka moadto sa altar, ang
Ang imo unang buhaton, be reconciled to your brother or sisters and then come again and offer your gift. Nasa man ang buti pasabot ni Lord ini. Dapat linlo ang atong gibati, limpyo atong gibati kay bisan pang mag-offer tawag daghan tapos there is something in us na pay mga issue din nga dili pa totally surrendered kay Lord. Dili gahapon ni honor ni Lord ang atong mga offerings. Mahimo gyapon na siyang babag. Kadili abrihan sa Ginoo ang langit ug ibubo sa tuwang panalangin nga alang kanato. That's it. Ingana ka importante nga dapat kanang atong kasing-kasing abyerto gyud. Nagyo forgiveness. Step 3. Unsa upat lang man ta kutob. Step 3. How to restore broken relationship. How to restore relationship. Number 3, cooperate as much as possible. Confess your part of the conflict or problem. Dinhigid ang challenging kayo. Kanang pagdawat gani nga napo kay kasaypanan, di ba? Kasi mas dali man sa to ang pag-conceal. Dali man sa to ang pag-justify nga naagyud ka sa right side. Tama gyud na imong opinion, tama gyud imong gihimo. Pero dinhi sa step 3, we want to restore our relationship among our family or our brethren. Yung pa dinhi cooperate as much as possible, meaning decide. Dapat willing ta. Musubmit ta. Kung unsa man ang i-allow ni Lord, kay tudluan magitan ni Lord unsa dapat buhaton. Nya, confess your part of the conflict or problem. It takes humility and humbleness to do it. Kana bang musulti ka ba nga naapog kay kasaypanan? Mudawat ka ba nga naa kay bahin nga nung nahitabo ni siya nga problema? Kay mas dali man sa to ang pag-blame. Ikaw manggod ba? Ikaw manggod ba? Dali ang kita mag-ana. Kanang blaming game ba? Dali kay ta na muhimo. Muna nga, ingong pang Romans 12, chapter 12, verse 13. Romans chapter 12, verse 13. Ingong pa din share with God's people who are in need. Practice hospitality. Okay? Akong basahon ang sa the English version ha. Yung pa din do everything possible on your part to live in peace with everybody. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bilis yung mga akong verse, no? Anyway, nga pa din paki-search lang ha, pero yung aning idea. Do, 12:18 rather, sorry. 12:18. It's not 13, but 12:18. Inga pa din if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So, ang ato ging i-promote ni why we want to cooperate, why we are willing to confess our share of the problem, because we want to live at peace with other people. Kanang bang magmalinawon ta ba? Okay, bugat kay sa kasing-kasing ka na ganin, dili ta malinawon, ang atong unon na dili malinawon kay at the back of our mind, kabulta, there is somebody or there may be somebody you don't like, or na mga issues nga naapagyud, nagalugaw, samok-samok sa imong huna-huna. Muna nga ang 12:18 nag-ingon, if it is possible, kung pwede lang, yan siya nga, as far as it depends on you. So, kita gyud gihapon ang mag-decide. When it comes to this matter, kanang gani nga magpasaylo ka, kana bang magpaubos ka, kana bang willing ka mag-restore sa imong relationship. Bisan pag kung saan natog ampo good kay Lord, i-restore among relationship. Pero kung kita mismo dili ta maghimog initiative, dili ta willing to do it, dili gyud na siya mahitabo, dili gyud siya possible. Mabito kini nga verse, if it is possible, as far as it depends on you, depende gyud ay sa atuwa. Live at peace with everybody. That's why kita gyud ang mag-decide. Nako nabasahan nga usa ka kanang stanza, isa ka sentence, nabasa lang gyud ako ni siya. Isa ka line, niya ako lang ako lang gi-define properly. Pa siya din To live in peace always has a price tag. Isa ra gyud na ka line akong nabasa. To live in peace is always has a price tag. Naku, Lord, sa may buti pasabot ani kanang word price tag. And later on, nasabtan ako. Sometimes, for us to live in peace or in peace with somebody or within the family, it cost our pride. It cost our self-centeredness. No?
Ang price tag diha nga gi-mention nga dapat atong buhaton is kana bang atong i-discard ang atong pride. Atong i-discard ang atong self-centeredness. Atong i-discard ang atong selfishness. Kana bang ato ang kaugalingon lang atong gilantaw ba? Muna din na siya ang price tag. Kung gusto ta nga magkinabuhi nga malinawon sa uban, set aside. It's not about you. It's all about God, of course, but it's all about the person involved. Ingat pa din for the sake of restoration of relationship, do your best to compromise, adjust to others, and show preference to what they need. Upon hearing this and upon studying this, ingo nga, Lord, kanabang, it's all about me changing yun ba? It's all about me doing the great adjustment. Sa restoration, yun di ay kung na mga broken relationship, ang ginadil di ni Lord, dili ang uban, kita. Dili di ay, naay issue, naay problema, gitugot si Lord, kaya naay ginadil si Lord sa ato ang kaugalingon. It's not actually about them. Gitugod yun ni Lord, kay para kita mahulma, mabago ta, ma-change ta, to become a person God wants us to be. For us to become a better version of ourselves because we are a work in progress. Gina-shape pa ta ni Lord hangtod karon na. Na siya ginatugutan nga mga problema niyo. Usahay, ginatugutan niya nga kanang problema mo sulod sa atong pamilya. Dili para gubaon ng atong pamilya, para mabag-o ta. If you are serious about restoring the relationship, it should begin with admitting that you are part of the problem. Ayaw exclude imong sarili, ngayon ka ba nga sila man good. Muna ningon ani kay sila man good, si papa man good, si mama man good. Do not exclude yourself because actually kana nga problema naa nakita nimo nga problema na siya kay part ka diha. It could be your reaction is part ngano na escalate ang problem. Ni dako ang problema. That's why since we have all the blind spots, evaluate your own actions. And try to ask yourself about this question. Para imong ma-assess ba, ma-evaluate nimo ba nga, ano naman yung problema, hangtod karon dili man siya mawala. Am I part of this problem, Lord? Then ask yourself, ina imong kaugalingon, am I the problem? Am I being unrealistic? Am I being insensitive or too sensitive? Am I overthinking? Muna siya mga pangutana nga dapat imong ilabay sa imong kaugalingon. Nganong naa man ning problema ha? Nganong wala pa mo gini siya masulbad hangtod karon. Nagampo naman ko ani Lord, nagpuasa naman ko ani nganong naa man gihapon ni siyang problema ha? It could be naa sa imuhang problema nga di gini siya mawala-wala nga problema. So pangutana imong kaugalingon, Lord, ako ba gyud ang problema? Unsa man akong problema? Unsa man akong naamot sa problema? Ang ako bang baba? Ang ako bang reaksyon? Sensitive ra ba kaayo ko, Lord? Or overthinking ra ba ko nga usang ilang action ako ginatagaan og meaning kay ana man ta usahay. Di ba? Mura ta ng scientist ba? Nga pagkakita nato anang mga tawhana nga nagistoryahan nay atong una giapil tag istorya. Ako gyud istoryahan ani ba awa muling kay pausahay sa kuha ako gyud ang istoryahan ani ba. Scientist na gyud kaay ta ba? No wonder nga ang problema di gyud siya masulbad-sulbad. Ang broken relationship, dili gid siya ma-restore because somehow we did not do our part as part of the bargain. Cooperation, admission, and confessions is a powerful tool for healing and reconciliation. Do it humbly. That's why cooperate as much as possible and confess. Meaning confess first to God and confess to one another. Ako no, dili good big problem ng kana gani magistoryahan mo sa inyong pamilya. Yung may mong open. Basta lang naa si Holy Spirit yun magpatunga sa inyo ha. Wala gyud problema ba kay mabalik ra gyud na, mahapsay ra gyud na. Kay sa itago-tago. Mas muda ko ang problema. Last but not the least, steps how to restore broken relationship. Number 4, ato sang balikod ng number 1. Usa ganyan number 1, talk to God, di ba? Let us talk to God. Number 1, sa ato ang how steps to restore. Okay, step number 1 is talk to God before talking to the person. Ask the help of
The Holy Spirit. I-appeal gid sa Holy Spirit igsoon kanunay. Dili gid pwede nga wala siya kay siya nga atong guide. Step 2, what is step 2? Sympathize with their feelings, take the initiative. Kita gyud ang maguna. Bahalag kinsay offender, offended din na. Kita ang dapat mahimo, after all kita man ang gusto mag-learn. Step 3, sabi ng step 3, cooperate. Cooperate and confess that you are part of the problem. Last but not the least, ingon pa din number 4, attack the problem, not the person. Muna akong gingon kaganiha. Ayaw i-personal igsuon. Walang personalan, trabaho lang. Ano ba? No? Dili ka ikaw, jud kag batasan, nila jud ka. Say manggod tong imo na mo kung i-point manggod ang issue may tungod sa iyang batasan, the way siya mag-react. Diha na gud ang problema kay matouch man ang iyang ego. Bisan to dapat kita Kristo wala tay pride, pero usahay manggod na pag yung mga nabilin nga mga ingon anang attitude ba. Muna nga attack the problem not the person. Dapat atong ibutang sa tungunahon na we want reconciliation not resolution. Muna nga atong atakihon ang problema. Unsa man ang problema, unsa ang root sa problema, unsa ang rason nganong niabot ni siya, nganong naingon ani man na siya, unsa man nahimo kong insensitive, unsa man dili mao nga akong reaction. Now, imuhang ko galingon ang pangutana una, ayaw tong tao nga involved. Example, mag-asawa, di ba namoy mga time na yung mga argument, kaya nalagay dili gusto buhaton sa isa, gusto sa isa. Now, kung nagaingon ana nga mga issue sa inyong mga panimalay, in dealing that problem, tanawa unsa ang issue, unsa ang problema, diha mo focus. Ayaw pagpataka og buhi nga imo nang tirahon ng imuhang bana o imong tirahon ng imong asawa. Mao bitaw nga hangtod karon, I'm proud to say wala gid mi na makakana. For 32 years, wala gid mi nag-away ni Pastor. It's because nag-learn mi ba nga kung naang may problema nga mosulod sa balay, kanamo gid problema. Whether we like it or not, certainly problem will come in any form. Pero sa dihang na namin mga nasabtan nga mga issues, problema, maabot sa among panimalay, makwarta man na, mga batasan man na, or unsa man na nga mga issue. Ang among ginaistoryahan gyud, focus gyud mi unsa ang issue. Na naay mga times nga, dili pod mao ang mga reaction no, kay tao man lang pod mi. Naay time nga, bigla si Honey, mairita ako pod, malagod sad ko. Pero amo lang ng palampason nga mga reaction. Dili na ko tutukan nga, medyo nitaas na yang tingog. Dili pod ko niya tutukan nga, nagminalditan ako. Mubalik yun, may unsa lang yun ang problema. Kana siyang among i-resolve. Because we are after for reconciliation, we are after of kanang harmony and unity, bahalag unsang problema, masulbad ra lagi na. Ang importante, partner ming duha mo solve sa problema. Pero kung tirahon mo gud nato ang tao, kung dili man o galing banner atong friend, ang mahitabo mag-separate ways mo. You're hurting ba yan ang mag-separate? Nabi na siya, sakit gid nga bation. Muna nga, we have to learn this wisdom and we have to apply it at any time problem comes. Attack the problem, try to diagnose, try to identify what is really the problem. Pre ng kwarta, usually good. Naging may couple seminar din mga tutulo na kakanang kuan ka ng batch. Nya sa diyan naging mumig ka na ganing murag survey kana yung sa ang common problem good or conflict sa family. Ang number 1 good, kwarta. Number 1 on the list good ang kwarta. Okay. So sa diyang amo nang gi-discuss ang kwarta, niya gi-address ni Pastor Ding to. Siya, money problem or money stress is not actually kanang a big deal problem. Kung kita kabalo unsaon ni siya pag-address. Na kung kita na may problema sa kwarta, kamo nga mag-asawa, ayaw mo sige kwintahan ay asa gi panggasto ang kwarta, kay maglalis gyud mo ana. Maglalis gyud mo labang sugdan nimo ba kana bang asa dito akong gintrigo sa imuha. Di ba 10,000 man to? Gusto man nimo paggasto. Asa naman ang uban? Wa gyud ka kabayad ani. Daghan na kay kwintahon ba? Asa man day? Unsa man day? Ikaw ba kay kuan ka kaayo gastador ka kaayo daghan kay mga chuchu. Ingaan na gani inyong pagdeal sa problema, away jud na siya. Kay gawas nga inyong gistoryahan ng problema, giatake man nimo ang nagunit sa kwarta. Upakapin man gyud kag ikaw mangud kadahan kay kag mga ginapanggastuhan nga dili man mao, dili siya may priority. Dahil ka ginapalit nga mapangkuskus sa mga dagway, pahumot, bagong sanina. Ana naman.
Nya kung babae po'y makatira, ikaw mampod ka, dili man kumpleto imong intrigo. Gamay ra imong gihatag nga kwarta kay siguro imong giinom didto, imong gibuloot kay kumpare daghan na kay kung katay-katay na siya. Muna nga dili gid ma-solve ang problema. So ang pag-deal sa problema, kinahanglan manggialamon ta atong sabton nga kanang kwarta dili na siya atua. It is spiritual matter. Money actually is a spiritual thing. And for us not to quarrel about it, not to fight about it, dapat mga taga-alam kay Lord. Lord, unsa man ako ni pag-manage ang akong kwarta. Of course, na dinaha ang atong ihatag kay Lord, ang para kay Lord. Mag-savings ta. We have to live within our means. Ayaw pa siya kapatakaгаsto kung gamay lang imong income. Maingon ana nga makaalam ba? So kung naay problema, ayaw atakiha ang tao. Nga, usay makain ka ba? Yes, tinuod siguro nga overspending siya, pataka siya gasto ang asawa, hala sige pamalit, o mga nanamay planggana, mangmalit pagdaing planggana, daghan naghangir, dugagang pagyud ang hangir. So dili lang guna siya kuti-kutihon, ang ato na lang yung hunahon nga, kinahanglan ato ni siyang sulbaron, ato ni siyang istoryahan, ato ni siyang istoryahon pag maayo, nga di ta magkasiluay, dili magsakita ang atong mga buot. So atong i-preserve ang relationship in short. Nya kabalo ba mo? By dealing this problem, kana bang attack the problem, not the person, magmatter good how you speak. Your attitude matters. Proverbs 15 verse 1. Yan pa din eh. A gentle answer turns away wrath, but a harsh words stirs up anger. Now, kaning attack man gud, sa word man lang gud nga attack, kasi nga to maguno na na aggressive kay tano. Now, actually, nag-time ba nga kung di ta kabalo mo dila ni mahimutang aggressive. Pero, giremind ta ni Proverbs 15 verse 1 ba kung ugaling na ay mga ani nga mga problema. Now, kung gusto gyud ka nga, at least ma-call lang man ang attention sa katong partner nimo o sa mga tao nimo, you can do it but do it gently. Na ay mga butang o panahon usahay ba nga, kung ugaling ato ni siyang i-deal nga problema, ang ingon pang Proverbs, a gentle answer, meaning, do it gently. Ang atong pagsulti ba, dapat yun, hinay lang. Ayaw paning ka. Yung pa din in resolving a conflict or problem or issue, how you say it is as important as what you say. Kung mag-deal ta ani nga problema, yung pa din ang giunsa nimo pagsulti, importante kaayo kaysa imong isulti unsa ng problema ha. Kabisag unsang klaseng problema ha, kung ikaw hinay ra mo istorya, dali ra gyud ka masabtan og magkasinabot mong duha. Pero kung naa na ng problemahan niya, isog kayo ka, dali kayo ang imong approach ka naging pinaisog yun, dili gid mo magkasinabot. Ingon pa ako sa ka-writer, you will never get your point across by being cross. So, choose your words wisely. A soft answer is always better than sarcastic one. You will never get your point across. Yang mo di pasabot, dili nimo masulti ba unsay punto nimo ngana sa imong kaistorya kung isog ka, kana bang sarkastiko ka, arugante ka. Yung pa siya din a soft answer is always better than sarcastic one. Kada bang hinay ka, na problema, yes. It is given na problema. Pero how you say it matters most. Mababae man kag malalaki ka, dapat bantayan yun nato nga to ang pagpanulti. Diba? Kung kamo gatanaw og mga balita, kanang sa TV, namang ginakanon halos everyday. If not everyday, halos nagyon na siya. Kana bang regular na siya nga balita, kanang traffic rage. Kana bang away sa trapiko ba? Kana mag-away gani ang mga driver versus driver? Actually, normal man gyud ba nga scenario ba? Kanang tungod usay ka ng gitgitan, traffic, ya halos nagdali, kaysa may wa nagdali, ya gusto gyud nga mo-overtake, gusto gyud nga mauna, napay uban nga dili disiplinado, bisag dili yang lane, musulod gyud dinhi, imbis dapat siya sa slow lane, na siya sa fast lane, kana mga driver mairita man gyud na, malagot man gyud na. Pero bisan pa ba? Kasagaran sa mga naagay namatay, naay mga away di sa traffic ko, tungod kay ang mga tao nga involved man go, dili ka pugong sa ilang emotion ba? Di makapugong ba nga
ako, I doubt yun. Dili jud ko mutuo ba nga, kanang mga nag-away, nag-ingon na ba nga, bay, imo kong giobertikan ba? Imposible yun na ano. Dili gyud ko moingon ba nga kanang nag-away sa traffic, ang driver na nangingon ba nga, bay, so ko ba kay imo kong giobertikan? Nganong gara-gara man ka diha, bay? Wala jud ingon ana nga pagkasulti. Kasagaran yun, tanawon nimo ang CCTV, nag-away na sila kay katong gi-overtikan, nasuko, misyagit. Basta dapat yun sila mga words nga dili maayo. Idaw ng ilahang salamin, unya, tulok-tulukan, o pinaisog-isog. Ya katapong isa nga, nasuko po nga, yung mura magitabisan ko, how kayo ba? Di ninaog po, naman day siya ka ng kuan, pistula, naman day siya dala. Naman day siya karga. Di confident kaya siya, naglalis-lalis sila. Sa lalis sa traffic, wa kay madungog din nga hunay, hinay og tingog. Yes or no? Kasagan isog yun na, napay mata nga pinaana-ana jud ba? Kung makapatay pa lang pananaw, namatay na iyang kalaban ba? Kay lagi isog ba? Munang usahay, kung dili sila ka-contain sa ilang emotions, nagi may tabo nga mga casualty. And the same is true sa atong family. Muna nga, importante kayo how you speak. Speak gently. Bisag naa pa ang issue, dili gud maayo, dili gud lami. Ang issue gud is very sensitive or serious. Do it in a way that everybody can listen you well and speak gently. Dako jud ka factor ka nang mag-istoryahanay taghinay. Sa mo agad sa pamilya namo ang hindi gud istorya si Kuya Chris. Kami anak, medyo na namin mga reaction ba nga. Nga mga anak, kada magaling mga sign, kami ragod as family. Mabot ka na si Kuya Chris, murami ka nang gibubuan o bugnang tubig. Kay mo ana raman na siya nga, unsa di ay ma, unsa di ay pa. Ya dili isa na siya mutingog. Ya once mutingog na siya nga, di ay, sige lang. Wa na siya dagang istorya. So kami nga medyo na ni mga reaction, murang magibubuan og bugnang tingog, ani ara di ay nahupay ming tanan. Ya mo na siya dapat natong i-practice igsuon. Answer gently. In closing, gusto ta mo dalon ani nga verse kay kani siya ang ato ang closing karong kabuntagon. Kay 1 Peter chapter 3, 8 to 12. What must a Christian should do and should live by to restore a broken relationship? And this is the encouragement nga atong mabasa dito sa 1 Peter chapter 3, 8 to 12. This will be my closing words and closing verse as well. And I hope, samtang ato ni siyang basahon, mag-learn ta from it. 1 Peter chapter 3, verse 8. Pwede ito basahon tanan, para ni sa ato tanan. 8 to 12 ha, inga pa din he. Ready? Read. Finally, all of you live in harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because this you were called so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Last verse. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Nasabta na to. Finally, my brothers and sisters, let us live in harmony to one another. Kung karon sa inyong kinabuhi ba sa inyong pamilya, naman gali mga conflict, or it could be, wala gid siguro, praise God to that. Pero naa kay mga nailahan, nga nakasinati, og sama ni ini, be a good steward, be an instrument to restore their relationship. Because I believe kung galing gitudlo ni Lord sa ato karong kabuntagon, iyan gipadayag sa atong kabuntagon, dili siguro para sa ato ang consumption, kasi siguro okay na kayo inyong pamilya, na-handle ninyo pag maayo ang mga issues sa inyong pamilya. Pero siguro na kay nailahan ba nga mga kaigalaan nimo, mga friends, mga paryente nimo, nga nag-agi sila ang ingon ani gani nga makasinatian, be an instrument. Practice
being a restorer of each of others' relationship. Kaya nga pa sa Ginoo, kita nga mga anak sa Ginoo, we are called. We have this ministry of reconciliation. We are called to restore others, especially those katong yung wala pagagani ng alagad kay Lord. Sila nga tong first nga target. Yung ilang kinabuhi gyud samok gani kaayo, ato gyud silang idala nga sa Ginoo sa pag-ampo. Labi na sa atong kampanya karon nga Each One Care One. Blessed are we kay kita giatimanta kani ato mo nga nahimutang ingon ani karon. It's our turn to care others as well. That's why kining atong lesson this morning dako kay ni siya gikatabang ba kay daghan gyud mga pamilya karon nga nay mga problema. Pero gamitan ta ni Lord tagaan ta niya kaalam unsaon nga matabangan nato sila para ma-restore ang ilang relationship. And maybe so inyong pamilya, inyong clan, inyong paryente, inyong mga igsuon or ikaw mismo nakaingon ani nga mga issue. Apply those things. Talk to God. Be sympathetic. And of course, atong buhaton i-pursue nato ang peace. And of course, let us not attack the problem, the person, but attack the problem. Let us deal the problem according to the word of the Lord. So this morning, samtang manindog tayo igsoon, with this in mind, hinumduman na natin, bisigi daw. Manindog tang tanan, o niya, I want you to remember a person nga imong dalon nga na sa Ginoo. Una man ka nailahan ba nga karon mga panahon na ingon ani gid ilang nasinatian na magsugod ta siguro sa atoa. Siguro sa imuhang kaugalingon sa inyong pamilya na ingon ani nga mga issues ba. Siguro na may mga issue before dugay na kaayo tapos inyo na lang ipadaplin pero wala gid siya ma-deal accordingly. I think it's high time for you to offer it, surrender to the Lord. Lord, tagay kong chance, Lord, nga ako gini siyang ma-deal accordingly sa mala sa imong pulong. Yeah, while magsulti ta ana, i-mention nato ang name sa person. Imo nga bangbana, imo nga asawa, or imo bang paryente, imo bang kauban sa trabaho. Ato ni siyang i-pray kay Lord, Lord, tabangi bagog ko, Lord, gusto gyud Ginoo mahawas ko ani ba nga kahimtang. Gusto ko Ginoo nga completely Ginoo ka ng hapsay ko nga ma-restore ang among relationship para everybody happy and we could be a great testimony to the people around us because we are one in the band of your love. Come on, just close your eyes. Ayaw sa mag-awit ha. Let the musicians sing this song, but I want you to remember a person and bring that person to God and bring yourself to God if you want to as well. Come on. I-mention ng name sa person ha, i-mention yun siya. Bisa kabulo na si Lord daan, pero gusto niya nga from your mouth, direct from your mouth, you will say it to Him and surrender that person to Him. Hallelujah. Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakami-kami, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pagisahin mo ang laman ng aming puso. Pagisahin mo ang laman ng aming isipan. Pikisin ng iyong pag-ibig, pikisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghalik ka sa aming buhay. As application sa ato nadungog karon nga wali word ni Lord, pwede ba kung dililisod kabulo ko medyo maglahugay kita, go to your network nga group
group. By network po tayo. Sige, by network. Katong dako nga mga network siguro, ilay segregate, mga laki lahi, mga babae lahi. Pero I want you to group yourselves among your networks. Kabalo mo nagi something nga ginadeal si Lord sa tuwa. Because you have different personalities. There are times nga dili kita magkasinabot all the times. But it's the time for us to strengthen and offer our group to the Lord this morning. Come on, sigat mo sa inyo ang mga networks. Forward mo gang may diri para at least dili mo mahasol. Come on. Pangitayin yung network leader. Yatapok mo. Come on, Tigo. And pray as our musician will sing this song. Nagpapakumbaba. Restore your relationship. Diyos, Just say sorry. If you need to say sa sorry, aming sala. just say thank you. If you want to say Sa thank you. pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pangitayin yung network leader. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawari sa aming sala. Asa na yung network leader. Sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawari sa aming sala. Sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawari sa aming sala. Sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso.
sa mong kinabuhi, ang pag-abay gayud kanimo kanunay. Himuon ka namong partner sa matag adlaw. Ug salamat Ginoo sa imong paglikon sa matag relasyon nga niya karon, pamilya, network, higala Ginoo. Salamat kay Lord kay ikaw ang tuburan sa gugma. Busa wala gyud imposible nga na kanimo. Ikaw Ginoo may magabugkos ka namo karon og sa maabot mga panahon Ginoo. Among itugyan nga na kanimo nga among kinabuhi. Salamat sa pagtipig niini. Salamat sa imong nindot nga plano. Lord, salamat kayo sa among nadungog nga pulong karong kabuntagon. Imo ang himaya, imo ang dungog. Tungod kay ikaw lamang ang ngayan nga modawat nining tanan. Atong isa to mga kamot bisag asa mo din na within your group. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shines upon you and be gracious to you now and forevermore. The Lord will give the desires of your heart as you continue to dwell and delight upon Him. Blessing after blessing, breakthrough after breakthrough, grace after grace be upon you. Open heaven for every one of us. Overlapping provisions, blessings that will overtake us will be upon us all the days of our lives. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And Lord, as your people, we will dwell in your house forever and ever and ever. Everybody say, Amen. Amen. God bless everyone. Don't forget to pray Israel. Let us pray continually for the nation of Israel. God bless you. Thank you so much, Ma'am Beth. Okay, let us go back to our seats. Test. Thank you for being with us. Be sure to like and follow the Facebook page of Panabo Christian Community Church to be updated on our latest events. Sunday morning celebration starts at 8 a.m. here at PCCC. Sunday online celebration starts at 5 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Powerhouse online training every Wednesday at 7 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Stay at home and join the Saturday morning prayer from 5 to 7 a.m. Simultaneous prayer at 8 p.m. every day will also be done at the comfort of our homes. If you want to know God more and start up your abundant and successful new life with Him, start right now by subscribing to the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for you to be updated on the new videos 2 times a week. Let's make the world know about God's love by sharing it with your friends and family.